Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja John Agner at welcome po sa aking Day 128 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ang pagpatuloy ng series about the understanding the church. At ang topic po natin ngayong araw, December 3, 2024 ay the church is under the headship of Christ. At ang scripture po natin ngayong araw ay Colossians 1 verse 18. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Sa Tagalog naman po, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. And teaching number 1, Jesus is the head of the new humanity. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos daw po ang pinakauna or siya po ang ulo ng bagong sangkatauhan. Sabi po kasi dito na ang una po talaga is si Adan na talaga na nagkasala po. Kaya po ginawa po or sinilang po si Jesucristo para po siya po ay pumalit at siya po ay maging ulo or bagong sangkatauhan. Ulo ng bagong sangkatauhan. And new creation. And teaching number 2, Jesus is the beginning and the firstborn. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po, siya po ang beginning, umpisa, or siya po talaga yung nagbigay sa atin ng new creation. Siya po yung nag-umpisa na bigyan tayo ng resurrection, na siya po yung nag-umpisa, siya po yung nag-umpisa nun para po tayo, pag tayo po ay namatay, ay mabibigyan din po tayo ng resurrection at gagahin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 3, Jesus has supremacy over all things. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po, bilang siya po yung headship of humanity or new creation, and He is the beginning and the firstborn. Kaya po, dapat po napurihin po natin, itaas po natin ang ating Panginoong Diyos kahit kanino man. Siya po yung lagi natin unahin, unang-una po sa ating puso, unang-una sa ating isip, kesa po ang iba. And application number 1, we live under the head of Christ. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin, na tayo po talaga ay nasa ilalim ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po tayong, binigyan niya po tayo ng bagong identity, bagong pamumuhay at bagong puso. Kasi po, siya po ang headship ng ating mga buhay. We live under. And application number 2, we live the resurrected life. Sabi naman po dito, bilang ang ating Panginoong Diyos po ang ating headship, at sinabi din nga po kaganina na siya po ang beginning at firstborn, at siya po ang pinakaunang nag-resurrected life sa ating Panginoong Diyos. Then, bilang pinamuhay niya po to, and pag tayo pa inamatay, mabibigyan na rin po tayo ng resurrected life or powerful life na hindi po tayo nagkakasakit pag tayo po ay namatay, ganon. And application number 3, we proclaim the supremacy of the Christ. Sabi naman po dito, na-apply po natin sa sarili natin, lagi po natin unahin, lagi po natin iangat ang ating Panginoong Diyos dahil nga po sa ginawa niya po sa atin, na pagbibigay po sa atin ng bagong espiritu, bagong identity, bagong puso, at pagbibigay po sa atin ng resurrected life pag tayo po ay namatay. Ganun po. Tayo po ay muling mabubuhay. And discussion discussion, how does living under the headship of Christ influence your daily decision? Para po sa akin, para po sa devotion ngayon na pag tayo po ay namuhay sa ilalim ng ulo ng ating Panginoong Diyos, ay ito po ay pagbibigay sa atin ng bagong identity na pakika-influence po tayo na gawin po natin yung
bagay na mga mapupuri lang po natin yung ating Panginoong Diyos, mga bagay na tama, at mga bagay na lagi po natin inaangat ang ating Panginoong Diyos. At hindi po tayo gumagawa ng kasamaan sa araw-araw. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.